Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa kadugtong ng mga bitag ng Satanas. Kaya po inuulit-ulit natin to kasi nga alam po natin si Satanas ay ating malinaw na kalaban. Kaya kapag itinuring mo po siyang malinaw na kalaban, lahat ng kanyang mga pinapayo, lahat ng kanyang mga pinagsasabi, lahat ng mga bulong niya ay kapahamakan po. Kaya wag na wag po tayong magpapahulog sa kanyang bitag. Kaya isa sa mga bitag na dapat malaman ng isang Muslim ay ang hidwaan sa bawat isa. Opo, si Satanas gusto niya po tayong maghiwa-hiwalay. Hindi po niya kayang makita po tayo na masaya kasama ang ating mga kapatid. Ibig sabihin, kapag lumakas po ang ating kapatiran sa pananampalataya, lalong lumalakas ang ating pananampalataya. At ayaw na ayaw po yan ng demonyo. Kasi nga, kapag ang demonyo, nakita niya mga kapatiran, naging malakas, nagsama-sama sila, hindi siya kaagad makakahalapit para linlangin ang mga tao na yaon. At si Satanas, katulad na banggit sa hadith, na pumupunta lamang sa mga lumalabas sa grupo. Parang mga kambing na umaatake lang siya sa mga lumalabas sa grupo. Yun ang inaatake ng lobo. Kaya po, wag po tayong lumabas sa grupo. Kaya ang gagawin ng Satanas para masira lang po ang grupo, gagawa siya ng mga bagay o mga hakbang para mag-away-away ang mga magkapatid. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, gustuhin lamang ng Satanas na ilalagay sa inyo ang pagkaaway at pagkapuot sa alak at sugal at hahadlangan kayo sa pag-alala kay Allah at sa pagdarasal. Kaya tapos na ba kayo rito? Kaya tingnan niyo mga kapatid sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagamitin lahat ng demonyo para masira lang po ang panampalatayang Islam, lalo na ang kapatiran natin. Gagamitin niyang alak. Tingnan niyo, ang alak sa ngayon, marami ng pangalan. Dati alak lang yan, ngayon dami ng mga Red Horse, San Miguel, Scotch, o ano pa mga pangalan ng mga inumin na yun. At ang ano doon, siyempre, mawala ka ng sa ulirat, sa tamang pag-isip, sa katinuan mo. Baka gawa ka ng mga bagay ng mga masasama, pagnanakaw, pangangalunya, ano pang mga kahalaya na magawa kapag nasa ilalim ka po ng impluwensya ng alak. Kaya yun, tapos sunod, away-away na. Kasi maglalabasan na yan ang emosyon ng isang lasing. Kapag ang tao na sa impluwensya ng alak, ang kanyang emosyon ay napakatindi na. O hindi niya na kayang kontrolin ang kanyang sarili. Kaya doon na po, mag-away-away na. Ang puot na nakatago sa kanyang puso ay ilalabas po yan. At ganun din sa sugal. Kapag ang tao natalo sa sugal, balisa masyado. Mapag-isip ng masama dahil sa siyempre kapag nasaktan mo ang kanyang damdamin, lalo na ang kanyang pagkatao yun, nanggagalit niya siya. Kaya yun ang gusto ng Satanas. Ilagyan po tayo ng puot at mag-away-away ang mga magkapatid. Kaya pinagbawal po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ay sinabi niya, ito ay gawain ng mga demonyo. Sugal at ang halak. Kaya ang mga sahaba sa time na narinig nila to, kaya tapos na ba kayo, sabi ng Allah, tapos na ba kayo? Tinigilan nila lahat yan at sinabi, ya Allah, tapos na po kami.
Kaya sa oras na yun, pagbaba na yan, ayan na yan, binuhos nila lahat ng mga alak sa Madina. Parang naging baha ngayon na ano sa kasaysay, baha ng alak. Kasi nga alam po natin ang mga alak kapag nagtagal, di ba? Lalong sumasarap po sa mga lasinggo, sabi nila lalong sumasarap, lalong nagmamahal. Pero mga sahaba kahit ganun sila, pagrinig nila dahil sa lakas ng pananampalataya nila at hindi sila nagpahulog sa bitag ng Satanas, binuhos nila lahat ng mga alak. Hindi na nila inisip katulad ng pag-iisip sa ngayon na hindi sila nabubuhay maliban lang makainom ng alak. Ganito sa ngayon, panahon natin. Sa panahon natin ng mga tao, ganun ang pag-iisip. Kailangan kapag kumain, mayroong alak. Kapag mayroong kasiyahan, may alak. Kapag mayroong pagtitipon, dapat may alak. Ay, sa ganun, mga sahaba, pagbabayan, tinigilan nila yung lahat. Allahu Akbar. Ganun po ang mga taong hindi nahuhulog sa bitag ng Satanas. Dapat ganun po tayo mga kapatid Islam. Dapat malakas ang ating pananampalataya para alam po natin ang ating sitwasyon. Kapag magkaroon ng hidwaan dyan, Allahu musta'an, mag-away-away yan. Tignan nyo mga lasinggo. Mag-away-away sila sa loob ng bar. Nagpapatayan pa. Kung meron silang baril, hugutin pa. Tapos babarilin niya mga kaibigan niya na sumama sa kanya. Meron silang pinagsamahan sa loob ng ilang mga taon. Tapos yun, sa isang saglit, napatay niya po dahil sa impluensya ng alak. Kaya po mga kapatid Islam, nakakatakot yan kasi nga hidwaan po yan na dulot ng Satanas. Kaya wag na wag kayong magpahulog sa bitag ng Satanas. At isa sa mga bitag ng Satanas mga kapatid sa Islam ay ang pagkainggit. Katulad sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi niya, "O aking anak, huwag mong ikikwento ang iyong panaginip sa mga kapatid mo dahil magbabalak sila ng masama laban sa iyo. Tunay si Satanas para sa tao ay isang malinaw na kaaway." Ito po ay kwento ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinabi ni Yakub kay Yusuf alayhis salam. Dahil si Yusuf alayhis salam, nagkaroon po siya ng panaginip na merong mga 12 na mga bituin, 12 bituin, at ang isang araw at isang buwan na nagpapaterapa sa kanya. Kaya nagkwento siya po sa tatay niya. Kaya ito ang pinayo sa kanya. Huwag mo ikwento sa iyong mga kapatid. Kasi nga, baka mainggit. Tingnan nyo sa inggit nga nila eh. Ang kanilang kapatid, itinapon nila sa ibang lugar. Itinapon nila sa ilalim ng itinapon nila sa ilalim ng well. Tinapon nila doon. Itinapon nila sa well. Itinapon nila sa malayong lugar. Kaya ganun na ganun ang mga magawa ng inggit. Kaya po mga kapatid sa Islam, matakot po tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wag nating lapitan ang inggit. Meron pa nga doon eh. Sa nangyari doon, tapos gumawa pa sila ng kwento. Kinulayan pa nila ang dugo. Ang kinulayan nila ang damit. Nilagay nila doon sa may dugo para magkaroon lamang ng ebidensya na si Yusuf na kinain ng mga lubo. Kaya yun, gumagawa sila nag-iibinto sila ng kasinungalingan. Kaya po yun, dahil po yun sa bitag ng Satanas, napunta sila sa inggit. At ingat po kayo mga kapatid, yun ang kasalanan na unang nangyari sa langit at sa lupa rin. Sa langit, si Iblis, na siya nainggit siya kay Adam, kasi nga si Adam alayhis salam ay pinarangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ginawang pinakamataas na antas sa lahat ng mga nilalang. At dito naman sa lupa, ang nangyari kay Kabil katan ni Habil.
na si Kabil nainggit kay Habil, kaya pinatay niya po si Habil. Tingnan niyo anong magawa ng inggit na yan. Pagmamalaki, pagyayabang, hanggang mapatay mo ang isang tao. Kaya tingnan nyo, dahil doon napatay niya ang tao, lahat ng mga nagpaggawang pagpatay dito, pagpaslang, ay merong porsyento, merong bahagi rin si Kabil. Dahil sa siya po ang unang gumawa ng kaparaanan ng pagpaslang. Dahil doon, nagkaroon siya ng mga porsyento sa paggawa ng kasamaan. Kaya po, igat po tayo mga kapatid sa Islam. Dahil inggit yun. Dahil sa inggit. At alam po natin ang inggit, kumakain yan. Katulad ng pagkain ng apoy sa mga panggatong. Ganun na ganun yan. Unti-untiin niya hanggang maging abo. Hanggang ubusin yan. Ganun ang inggit. Kaya kapag ang hugot mo ay galing sa inggit, yun, nakakatakot ka. Kasi nga, nahulog ka na po sa bitag ng Satanas. Kaya po mga kapatid sa Islam, kumuha po tayo ng magandang aral sa mga nauna. Paano nila nangyari sa kanila kapag nasa inggit po sila. Ano nangyari sa kanila? Kapahamakan po. Kaya dapat layuan mo na po ang inggit. Layuan na po ang bitag ng Satanas. Kaya isa sa mga inulat ni Ibn Omar radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah salam, katotohanan ang inggit ay kumakain ng mga kabutihan katulad ng pagkain ng apoy sa mga panggatong. Isinalaysay ni Shihab. Ngunit ang hadith ay daif. Opo mga kapatid sa Islam, ang hadith na ito ay daif. Ngunit, kunin lang natin ng leksyon o aral. Ang aral doon, huwag ka pong mainggit. Kasi nga, mapapahamak lang ang tao kapag siya'y inggit. At isa sa mga bitag rin ng mga Satanas mga kapatid sa Islam ay ang pagsasayang. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, katotohanan ang nagsasayang ay mga kapatid ng mga Satanas. At si Satanas para sa kanyang Panginoon ay isang mapagtanggi. Kaya po mga kapatid sa Islam, dapat mag-ingat po tayo. Lalo na sa ating mga kayamanan. Pag po tayo magsayang, kahit pagkain dyan, kainin natin. Yung iba, tinatapon pa. Hindi sila nag-iisip. Tulad na lang ng kanin. Tinatapon lang nila ng kanin. Kung alam lang ng mga tao paano anihin yan ang mga bigas na yan, hindi mo kaya isipin kasi mga butil lang yan. Ihirap kaya yan kapag magsasaka. Alam mo yan. Kaya huwag kang magsayang ng pagkain. Lalo na sa mga kababaihan. Puro fashion lang ang utak. Bili ng ganito, bili ng ganun. Papaganda doon kahit di makailangan yun. Pagsasayang po yan. Kaya mga Muslim dapat mag-isip ng mga kasi nga kapag hindi mo yung ginawa, nahuhulog ka po sa bitag ng Satanas. At ang bitag ng Satanas ay nakakatakot kasi nga panluloko yan o pandilin lang ng Satanas. Kapag nahulog ka dyan, mahirap ka na makaahon. Dahil doon, wag po tayo kasi nga binalita na ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Satanas lilirabbihi kafur. Ibig sabihin, sa kanyang Panginoon ay isang mapagtanggi. Tinatanggihan niya ang mga biyaya ng Allah. Tinatanggihan niya po ang utos ng Allah. Tinatanggihan niya ang mga pabor ng Allah. Inutusan siya na magpatira pa. Umayaw siya at nagyabang pa. Sabi niya, ako nilikha mo sa apoy at siya nilikha mo sa alabok. Bakit ako magpapatira pa kay Adan? Yun ang kanyang pagmamalaki. Kaya wag natin siyang gayahin mga kapatid sa Islam. Nakakatakot po yan. Bakit mo gagayahin mga ganong mga tao? Ganong mga inilalang. Mapagtanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo, alhamdulillah, inutusan tayo. Sumunod tayo. Sumuko tayo. Nagpapatira pa tayo.
Nagpapasakop po tayo. At dahil doon, sasayangin mo lang po ang iyong mga gawain na ilang taon mo pinaghirapan, tapos nahulog ka lang sa bitag ng demonyo. Audo billah mga kapatid. Sana pagpakup po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi po tayo mahulog sa bitag ng demonyo. Dahil nga, ang buhay mo ay mahalaga po yan. Mayroong presyo, napakamahal. Tapos, isasayang mo lang, sasayangin mo lang sa gawain kung saan, wala namang halaga, wala namang saysay. Pagkus impyerno pa ang pupuntahan mo dahil sa paggawa mo ng kasalanan. Kaya po ang pagsasayang, mga kapatid sa Islam, hindi lang po sa yaman. Sinasayang buhay mo, sinasayang mo edad mo, sinasayang mo kalusugan mo, sinasayang mo bakante mong oras. Yun, kaya mga kapatid sa Islam, wag na wag po tayo magpaloko sa demonyo. Wag na wag kang lumapit sa mga bitag ng demonyo. Kasi akala lang ibang pagsasayang sa pera, hindi. Example, meron kang chance na makapagsamba o makapag-alala kay Allah. Kunin mo na kaagad. Grab your opportunity kaagad. Sabayin mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga bagay dito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo na aking buhay at kamatayan, aking mga pagdarasal at ang mga sakripisyo ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyang katulad. Ganun dapat pag-iisip ng Muslim. Hindi niya po sinasayang kahit ang pagbigkas lang ng mga dikir o pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya sinasayang po. Kasi nga kapag nagsasayang ka ay malubhang napakapanganib. Panganib ang maidulot lang yan kasi nga si Satanas nakaabang lang yan dyan. Naghihintay ng pagkakataon niya na ikaw ay malinlang. At kapag nalinlang ka na kasi itinahak mo ang kanyang bitag, ay tsak, pagsisisihan mo yan sa araw ng paghukom. Kung hindi ka magsisi dito, doon sa araw ng paghukom, tsak, magsisisi ka talaga. At ang luha mo doon at ang pagsisisi mo ay wala ng halaga. Kasi nga, hindi na po yan tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magdurugo ang iyong puso. Magkaroon ng sobrang lubhang pagkalungkot. Dahil sa nagawa mong kasalanan na wala ka ng pagkakataon na magbabalik loob. Kaya po mga kapatid sa Islam, ingat na ingat po tayo sa mga bitag ng demonyo na yan. Alamin po natin, ano ba talaga ang tunay na katangian ng demonyo? Alamin po natin ang mga gawain ng demonyo. Alamin po natin ang mga bitag ng demonyo. Kapag ikaw ay marunong, ikaw maalam, tsak, kaya mong iwasan yun. Kasi nga, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay ang natatakot lamang kay Allah ay ang mga maalam. Kaya po, sana mayroon kayong natutulang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.